Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Mula sa mga basketball court ng Mindanao hanggang sa isa sa pinakaprestihiyosong universidad sa bansa, tila nakatakda na ang maliwanag na kinabukasan para sa 19 na taong gulang na si Rene Clark Bobet Baterbonia. Isa siyang kampiyon, isang most valuable player, isang batang atleta na pinangarap lamang noon ang pagkakataong maisuot ang jersey ng Ateneo Blue Eagles. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, matapos niyang lisanin ang kanilang tahanan upang simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang trahedya ang tuluyang pumigil sa kanyang paglipad. Noong June 8, 2026, umugong sa buong bansa ang balitang ikinagulat ng maraming Pilipino. Sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora, nasawi si Rene Baterbonia kasama ang kapwa manlalaro na si Divine Adili matapos silang tangayin ng malakas na agos habang nasa dagat. Mas lalong naging masakit ang pangyayari dahil ilang araw lamang bago nito ay viral ang video kung saan emosyonal na hinatid ng kanyang ina si Rene sa paliparan. Makikita sa video ang mahigpit nilang yakap, tila ba parehong nahihirapang magpaalam sa isa't isa. Ayon sa mga taong malapit sa pamilya, plano sanang manatili ni Rene sa Maynila sa loob ng 5 taon upang mag-aral at maglaro para sa Ateneo. Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral at matulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa hirap. Ngunit ang pangarap na iyon ay biglang naputol. Sino nga ba si Rene Clark Baterbonia? Sa taas na 6 na talampakan at 4 na pulgada, naging isa siya sa pinakakilalang batang manlalaro sa Mindanao. Tubong Talacogon, Agusan del Sur, ipinakita niya ang kanyang husay sa Palarong Pambansa 2025, kung saan pinangunahan niya ang Davao Region sa kanilang kauna-unahang gintong medalya sa basketball. Dahil sa kanyang kahangahangang performance, siya rin ang hinirang na most valuable player ng torneo. Hindi nagtagal, nakapaglaro rin siya para sa Pilipinas sa ASEAN Schools Games sa Brunei kung saan nakasungkit sila ng gintong medalya. Noong Palarong Pambansa 2026, muli niyang ipinakita ang kanyang galing at tinulungan ang kanilang koponan na makuha ang silver medal. Dahil sa kanyang talento, maraming universidad ang nagpakita ng interes sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking oportunidad ay dumating nang piliin siyang maging bahagi ng Ateneo Blue Eagles, isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na programa sa collegiate basketball sa bansa. Para sa marami, simula pa lamang iyon ang kanyang mas malaking pangarap. Ngunit habang lumilipas ang mga araw matapos ang trahedya, mas marami ring tanong ang lumilitaw. Ano nga ba ang eksaktong nangyari noong araw na iyon? Mayroon bang mga safety protocols na naipatupad? Mayroon bang mga detalye na kailangan pang linawin? Ayon sa mga paunang ulat ng pulisya, nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos tangayin ng malakas na agos habang lumalangoy sa dagat. Sa kasalukuyan, sinabi ng mga autoridad na wala silang nakikitang ebidensya ng foul play at patuloy pa rin ang pagkalap ng impormasyon kaugnay ng insidente. Samantala, emosyonal namang humarap sa publiko ang ina ni Rene. Sa kanyang mga pahayag, ibinahagi niya ang matinding sakit at mga tanong na hanggang ngayon ay nais niyang mabigyan ng kasagutan. Ayon sa kanya, nais lamang niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang anak. At habang naghahanap ng mga sagot ang pamilya, isang buong komunidad ng mga atleta, estudyante, coaches at mga Pilipino ang nagluluksa sa pagkawala ng isang kabataang puno pa sana ng pangarap. Isang pangarap na halos abot kamay na. Ngunit sa isang iglap, tuluyan itong naglaho. Ngunit marahil, ang pinakamasakit sa lahat ay hindi lamang ang pagkawala ng isang mahusay na manlalaro. Hindi lamang isang atleta ang nawala noong araw na iyon. Isang anak ang hindi na muling makakauwi. Isang kapatid ang hindi na muling makakasabay sa hapagkainan. Isang kaibigan ang hindi na muling makakatawa kasama ng kanyang mga kababata. At isang pangarap ang hindi na muling matutupad. Sa bawat kabataang atleta, mayroong kwento ng sakripisyo. Mga umagang gigising ng napakaaga para mag-ensayo. Mga gabing pagod na pagod, ngunit patuloy pa ring nangangarap. Mga pagkakataong kailangang isantabi ang kasiyahan upang unahin ang training at pag-aaral. Ganito rin ang naging buhay ni Rene Clark Baterbonia. Bago siya nakilala bilang MVP, bago siya naging kampiyon, bago siya naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles, isa lamang siyang batang may malaking pangarap. Isang batang naniniwalang maaring mabago ng basketball ang kanyang buhay. At sa totoo lang, nagsisimula na itong mangyari.
Unti-unti nang nagbubukas ang mga oportunidad. Unti-unti nang nakikilala ang kanyang pangalan. Unti-unti nang nabubuo ang kinabukasang matagal niyang pinangarap. Marahil sa kanyang isipan, nagsisimula pa lamang ang lahat. Marami pa siyang gustong marating. Marami pa siyang gustong patunayan. Marami pa siyang gustong maibigay sa kanyang pamilya. Ngunit minsan may mga pangyayaring hindi kayang kontrolin ng tao. May mga araw na tila normal lamang ang lahat hanggang sa bigla itong mabago sa loob lamang ng ilang segundo. At yon marahil ang pinakamahirap tanggapin dahil walang sino man ang naghanda para rito. Walang sino man ang nag-isip na ang isang simpleng team building activity ay magiging huling pagkakataon na makakasama nila si Rene. Walang sino man ang nag-isip na ang masayang pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay ay hahantong sa isang malungkot na pagtatapos. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi makapaniwala. Marami pa rin ang naghihintay na sana ay may ibang paliwanag, na sana ay may himalang mangyari, na sana ay hindi totoo ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling masakit. At para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina, ang sakit na ito ay maaaring habang buhay nilang dalhin. Isipin na lamang ang damdamin ng isang magulang. Ilang araw pa lamang ang nakalipas nang ihatid niya ang kanyang anak sa paliparan. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng paniniwalang magsisimula na ang mas magandang kinabukasan. Hindi niya alam na iyon na pala ang isa sa mga huling pagkakataong mayayakap niya ang kanyang anak. Hindi niya alam na ang pag-alis na iyon ay hindi na mauuwi sa isang masayang pagbabalik. At marahil iyon ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang puso. Bakit? Bakit nangyari ito? Bakit sa panahong malapit na nilang maabot ang kanilang mga pangarap? Bakit sa isang batang napakarami pang gustong gawin sa buhay? Mga tanong na maaaring hindi agad mabigyan ng kasagutan. Mga tanong na maaaring habang buhay ng manatiling palaisipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kailanman mabubura. At iyon ay ang inspirasyong iniwan ni Rene sa napakaraming tao. Dahil hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa haba ng kanyang buhay, nasusukat ito sa epekto na kanyang naiwan sa iba. At sa maikling panahon na ipinagkaloob sa kanya, nagawa ni Rene na maging inspirasyon sa maraming kabataan. Pinatunayan niyang hindi hadlang ang pagiging probinsyano upang mangarap ng malaki. Pinatunayan niyang ang sipag, disiplina at dedikasyon ay maaaring magdala sa isang tao sa mga lugar na dati ay pangarap lamang. Pinatunayan niyang may bunga ang bawat sakripisyo at kahit hindi niya natapos ang laban na kanyang sinimulan, mananatili siyang simbolo ng pag-asa para sa maraming batang atleta. Marahil sa mga susunod na taon, may mga batang manlalarong makakarinig ng kanyang kwento. Mga batang magsasabing kung nagawa ni Rene na makarating sa ganoong antas, kaya rin nilang mangarap. At sa paraang iyon magpapatuloy ang kanyang alaala. Hindi sa pamamagitan ng mga tropeyo, hindi sa pamamagitan ng mga medalya, hindi sa pamamagitan ng mga record, kundi sa pamamagitan ng mga buhay na kanyang naantig, sa pamamagitan ng mga taong kanyang na-inspire, sa pamamagitan ng mga pangarap na kanyang pinaniwalaang posible. Ngayon, habang patuloy ang investigasyon at habang patuloy na naghahanap ng mga sagot ang kanyang pamilya, isang bagay ang hinihiling ng marami. Ang buong katotohanan, hindi para maghanap ng masisisi, hindi para magdulot ng panibagong sakit, kundi upang mabigyan ng kapanatagan ang mga naiwan. Upang magkaroon ng linaw ang mga tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanilang mga puso. At habang hinihintay ang mga kasagutang iyon, nananatili ang alaala ng isang kabataang minsang nangarap ng napakalaki. Isang kabataang handang harapin ang mundo. Isang kabataang may talento, determinasyon at mabuting puso. Isang kabataang hindi naabot ang kanyang destinasyon, ngunit nag-iwan ng marka sa bawat taong nakakilala sa kanya. Sa huli, maaaring hindi natin kontrolado kung gaano kahaba ang ating buhay. Ngunit may kontrol tayo kung paano natin ito gagamitin. At sa maikling panahong ipinagkaloob kay Rene Clark Baterbonia, ipinakita niya kung paano mangarap ng buong puso, kung paano magsikap ng walang reklamo, kung paano maniwala sa sarili kahit mahirap ang daan. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral na kanyang iniwan. Dahil ang mga pangarap ay hindi nasusukat sa kung natupad ba ang lahat ng ito. Minsan, ang tunay na halaga ng isang pangarap ay nasa inspirasyong naiiwan nito sa iba. Paalam, Rene Clark Bobet Baterbonia. Maaaring hindi mo na isuot ng matagalang jersey na matagal mong pinangarap. Maaaring hindi mo naabot ang lahat ng iyong mga plano. Ngunit ang iyong kwento ay mananatiling buhay sa puso ng iyong pamilya, sa alaala ng iyong mga kaibigan, sa komunidad ng basketball, at sa bawat Pilipinong naantig ng iyong maikling ngunit makabuluhang paglalakbay.
At bagamat ang iyong pangarap ay tila naputol sa gitna ng paglipad, ang inspirasyong iniwan mo ay patuloy na maglalakbay ng mas malayo kaysa sa iyong inaakala. At iyon ay isang tagumpay na hindi kailanman mabubura ng panahon. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito. Sa aming mga content creator, maraming salamat po.